Hi Leo, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Ang ating topic ngayon ay iiwanan natin ng may patanong na kung anong parating sa buhay mo in the next 2 years. Any challenges or winnings na parating sa iyong buhay, positive or negative, ang reading na ito ay mag-a-apply po sa susunod na 2 taon from 2026 to 2028. Ito pong reading natin is a combination of tarot and astrology. Huhugutan natin ng messages si Saturn kasi siya yung tinatawag na Taskmaster Planet or Planet of Challenges. Maring meron lang po akong ma-share rin sa inyo na ilang info in regards dito. Simulan na natin to agad. Leo energy tayo. Anong parating, anong aasahan nyo in the next 2 years? From 2026 to 2028, guidance po para sa mga taong ito. Message? Add lang tayo ng ilang messages, guys. Hopefully, maging straightforward lang tayo. Okay, paisa-isa. Leo. Guidance mo para sa mga taong ito. Okay, kayo na yan. Pinakahuling baraha, the Strength card. This is a Leo sign. Along with your other cards, nakita na natin parang may ilang bigat, the Ten of Wands. Kita nyo, may dalahin kayo. Okay. Leo, ipasok na natin agad-agad si Saturn. Saturn, the planet of challenges, just entered your 9th house. Napakalawak po ni 9th house. Una-una na dyan, siya yung tinatawag na travel sector. Depende na po ito sa kung saan kayo higit na maglalaan ng priority. Tayo po ay general reading. Still, just only take what resonate. Halimbawa, in the next 2 years or ngayon pa lang sa mga susunod na buwan, meron kayong aayusin or inaayos na ilang dokumento, travel documents, visa, passports, or anything connected travel. Hindi magiging okay. Actually, malaking chance na makapag-travel kayo, guys. Pero, kaakibat po niyan ay yung proseso na kailangan yung pagkatiwalaan. Saturn is a planet of challenges, difficulty, pero hindi mo kailangan laliman ano paman. This is something mapangahawakan. As long as nandiyan yung willingness or klaro sa'yo kung ano yung gusto mong marating, wala pong imposible na ito'y malagpasan. Maaring makaramdam ka lang ng ilang glitch or ilang delays sa part na ito. Pero aking ulitin, as long as andyan yung kagustuhan mo, kumbaga moving forward, looking forward ka doon sa gusto mong ma-reach na destination, walang imposible. Pero patience, guys. More patience. Patience is the key sa mga susunod na buwang ito sa iyong buhay. Especially po in regards travel. Or kung nandito na kayo sa ibang bansa, Leo, ganun din po yung maiwan ko na maaaring may ilang blockages kayong maramdaman, ilang kabagalan, glitch na very normal, lahat tayo kumakaharap dyan. Wala tayong control sa kung ano mang pwedeng iwan ng taas, ng universe, pero lagi yung tatandaan na meron kayong control, meron kayong kakayanan. Umangat dito yung pagiging boss-like, yung energy leader nyo sa kung ano mang pwedeng ihain sa inyo ng universe. So this is something again, mapanghawakan. Di siya madali, pero lagi nyo nang iisipin na walang ihain sa inyo ang taas na hindi nyo kakayanin. Other messages, again, Saturn just entered your 9th house. Dito rin po pumapasok ang higher education. If ever, kahit sa simpleng trainings or pag-aaral ito, maaaring ang ilan po ay maisip na magbalik eskwela, or kung ngayon pa lang nag-aaral na, wala namang madali sa pag-aaral, maaaring subukin kayo ng ilang boss, your professor, leader sa inyong paligid. Kumbaga, maaaring may ilang demands kayong maramdaman na, kumbaga, matcha-challenge kayo.
At this is something para bang magsusunog kayo ng kilay sa mga susunod na buwan. But again, ganun din ang maiiwan ni Moonchild ha. This is part of your mission at challenge na para bang didisiplinahin ka talaga ni Saturn. Siya man yung tinatawag na taskmaster. Lagi ko siyang nire-relate actually kay Big Brother. Kung familiar naman kayo sa PBB, di ba si Kuya ay nag-iiwan siya ng ilang task sa mga housemate at madalas hindi siya madali. Okay, pero susubukin ka ni Kuya kung paano mo i-handle ang iyong pag-aaral, kung paano mo i-handle ito, kung saan nagbibigay din si Saturn sa inyong buhay. So, of course, it will be up to you paano mo ito pangahawakan, paano mo i-handle ang situation. And sa true lang guys, once na matapos itong transit ni Saturn sa inyong 9th house, yung feeling is fulfilling. Parang wala na kayong ibang hindi kakayanin. Higit kayong tatatag, titibay sa buhay. Okay? So sana kung ano man yung pundasyon na ngayon palang inyong ginagawa sa inyong life, maging ano pa man yan, sa travel man, ilang inaayos nyo, panghawakan nyo, maniwala kayo sa mga bagong simula. Hindi magiging madali, walang madali, pero patience is the key. Okay, maring mataas lang yung ilang paraan nyo kung paano kayo as an individual sa mga situation or relationship. So, sa pag-aaral, education, anything connected dyan, reversal, maaaring kayo tong mag-aaral or meron kayong pag-aaralin, no, hindi rin madali, it's a responsibility, or kayo magtuturo po ulit, actually. Kayo tong maaaring higit na tumayo na magdidisiplina sa mga estudyante if ever, lalo pa po kung ilan sa inyo ay nandito na ang profession. Maaaring mailang tasks and challenges kang kaharapin, pero this is something, again, mapanghahawakan. 9th house connected din po ito pagdating sa governments. Anything na pwede kayong merong laban sa nakatataas. Yes, maaring ma-judge kayo. The judgment card, I will be honest, may ilang laban dyan. For some of you, tayo po ay general reading, okay? Ito yung matatawag na lagi kong nababanggit, batas ng isang api. Hindi po isang legal advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Ano man yung paglalaban nyo sa inyong buhay. Lagi yung tatandaan na sa Leo, this is a Leo, strength card, kayo na mismo to ha. May lakas kayo. Makakayanan nyo ito as long as mapapaangat nyo yung patuloy nyong pagiging totoo, diretso, klaro sa sitwasyon, wala kayong dapat ikabahala. Ito ay isang proseso na, sabi ko nga, kailangan yung pagkatiwalaan, pagdaanan para saan Moonchild, para sa higit nyong ikatitibay, ikatatag pa in life. Other messages, kung hindi pa rin mag-resonate, connected po si 9th house pagdating sa inyong mga religion. Yes. So, maring higit kayong maging malalim pagdating sa connection nyo, sa inyong mga personal na connection, sa inyong mga spiritual faiths, maging ano pa man po ang inyong religion, or maging bukas kayo. Ito pwede kasing kusang ihain sa inyo guys ng taas or kusa nyong maramdaman sa inyong mga sarili na nanaisin yung sumali or mag-join, mas laliman yung connection nyo na meron kayo sa kanya. Parang naghahanap kayo ng ilang kasagutan pagdating sa relihiyon na meron kayo or paniniwala. Okay, maaaring sumali kayo sa mga spiritual groups or sa ilang church. Maging open kayo dyan at may pag-expand po ng ilang connections, community, if ever. I feel with your cards din na patuloy kayong naghahanap ng mga bago na pwedeng madiskubre, hindi lang sa sarili, mga bagong lugar, pero mga paniniwala na alam niyong makatutulong, of course, para higit na pagtibayan yung faith niyo na meron kayo sa Kanya, sa ating nag-iisang Creator, maging ano pa man po ang inyong religion. Okay? Other challenges na nakita ko, along with your other cards dito, may ilang blockages, guys. Nakukuha ko yung energy rin ni Aquarius, maring may ilang sudden, unexpected, regardless sa zodiac sign na aking na-mention, connected sa partnership, relationship, or friendship. Maring may ilang kaganapan dyan na
out of the blue, gulatin kayo, sorpresa. It could be honestly positive or negative. Yes, para bang hindi siya madali, okay? Pero maring merong revelation, meron kayong balita, impormasyon, or kusa itong aangat sa inyo na merong realizations na ganito pala siya. Okay, maring meron kayong mapagtanto sa susunod na buwang ito, sa susunod na yugto ng inyong buhay. Kumbaga, tutulungan na kayo ng taas ng universe. Maring i-shake kayo na kailangan nyo magising sa katotohanan na hindi natin mapiplease ang mga taong ito. Ganun yung energy, guys. Huwag kayong panghihinaan ng kalooban. If ever mag-resonate na merong someone, halimbawa lang naman, na ma-reveal yung kanyang tunay na pagkatao sa inyo, or at one point, di kayo magsabay at umangat yung differences. At dito, bababa yung tiwala na meron ka, hindi lang sa tao, pero sa sarili. Pero again, meron kang strength, you have the power to decide, to take action. Sana una't huli piliin nyo ang inyong mga sarili. Kung saan kayo, alam niyo yun, magiging mas merong lights and love. Huwag kayo mag-depend doon sa energy ng mga taong ito. Hindi natin mapiplease ang lahat. Okay? Sadyang magkakaiba po ang bawat isa. Lagi nyo lang tatandaan. Ito naman, this is something, sabi ko nga, 9th house, mag-highlight sa atin sa inyo. Higit na mag-expand or lalawak ang inyong pag-unawa. Pero, in the next 2 years, Leo, isang message din, kumbaga parang, choose your battles wisely. Piliin nyo lang kung saan kayo higit na maglalaan ng enerhiya nyo. Kasi yung mga puso nyong mamon, as a Leo, you have the biggest heart in the zodiac. The Empress, the Queen of Pentacles, the Star, parang kayo yung gusto nyo merong kailangang may saya para sa lahat. Pero again, hindi natin mapiplease ang lahat. Mag-set din kayo hanggat kaya ng boundaries or ng limits kung hanggang saan nyo ilalaan itong enerhiya na ito sa mga taong nasa inyong paligid. Ligid. Okay? Magtira rin kayo para sa inyong mga sarili. So, yan yung ilang una. Na-mention natin yung mga challenges, pero dito tayo sa aking nakikitang winnings. Winnings, guys. Kayo na mismo ito, the King of Wands, Ace of Wands, the Star. The Star is still the Star kahit pa yan ay naka-reverse, guys. Manifestation card, paniwalaan nyo na, tanggapin nyo na, iangat nyo na, hindi lang sa mga tala, syempre pa, pero pagdating sa inyong faith sa Kanya, no matter what your religion, samahan ng patuloy na dasal ang inyong buhay paglalakbay. Meron mang ilang issues, drama na pwede kayong kaharapin, I see na merong tatag, higit kayong tatatag, tataas, magla-level up, kasi si Jupiter, the planet of good luck, it will enter your sign this year, second half of 2026, until next year yan, guys. So, maaaring meron kayong maisakatuparan na pangarap. Gaano man kalaki kaliit ito, pero may pagiging matatag, may mga bagong simula, opportunities, positive possibilities, guys, kung saan mapapamalas nyo ng higit ang inyong kalakasan. May magagandang parating, guys. Maaaring turuan lang kayo ng buhay sa ilang pagkakataon, pero magandang opportunity yun actually. Yung mga challenges na yan, it could be a stepping stone para sa higit nyong ikatatagumpay. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. In the next 2 years, 2026 to 2028, mensaheng gabay lamang po, Leo.